Okay, good morning everyone. So, gawa tayo ng house plan or building plan using AutoCAD. So, first timer po tayo mga guys. So, first, gawa tayo ng naka-portrait na rectangle. So, just imagine na yan yung lot area natin. So, yan yung lot area. So, gawa tayo ng line. So, just imagine na yung line is yan yung wall ng ating bahay. No? So, para ma-compute natin yung identify natin yung lot area sa loob ng bahay. No, yung maka-covered ng bahay natin, no. So, gawa tayo ng line. So, from yung first line sa yung lot area, second line yung sa bahay. So, gawa natin siya ng distance para hindi natin ma-occupy talaga yung lot area. Para may madadaanan pa. So, it's talaga, rule talaga sa paggawa ng bahay. Sa likod ng bahay, sa gilid ng bahay, may area na bakante dyan. So, yung sarili mong lupa para may madadaanan ka. Okay. So, second line na tayo. So, the distance, so yun, magilid natin, gawa tayo ng bago. Yan talaga basta first time. May mali talaga, correct lang natin. May line na tayo sa taas at saka sa baba. So gawin lang natin dyan is lagyan na naman natin ng bagong line for another plan. Kasi yung mga box na yan, so dyan natin yun may imagine natin, mapaplan natin kung saan natin lalagay yung mga room, saan natin lalagay yung dining area, living area, kitchen, plans natin sa carport. Okay. Kasi imagine na empty kasi yung lot area mo. Ito natin flat talaga. Yan, may na tayo. May nagawa na tayong box or room, no? Inside the desired house, no? So yun, mali. So, delete. Nagawa again. Yan. Nilinis na natin. So, yung side sa right side. So, yan yung carport na gusto ko. Yan, nilagyan ko na from line na binago natin yung line sa lot area at saka sa wall. Distance yan. Napili distance ng lot area mo at saka sa wall. Rooms na yan na ginawa. For specific area ng plano natin. So, dyan sa may right side, dyan yung kitchen. Tapos dito sa left side, so dito yung mga rooms. Yan natin lagay yung office natin. Yan yung living area at veranda. For the first floor to, gagawa tayo. Kasi yung desired na bahay natin is second floor to. Pang modern talaga. Natin sa floor. Tayo muna sa first floor. So yun na. So yung first line natin kanina, so i-offset natin yun. Yung offset para yung thickness ng wall natin sa bahay. Tapos pag na-offset mo na, tapos lilinisin na yung mga excess ng lines. So, subuan pa. Inloan na to itong mga sobrang mga maagit. Gawa tayo ng another lines for exterior. So, gawa tayo ng pathway. Yan yung pathway natin. So, imagine na lupa talaga yan sa labas. Lalagyan na lang natin ng apakan. So imagine na yan, concrete yan. Hindi maputik yung
sa labas yung una. Para kung may bisita pa, di pa tapos yung site, nanaagihan. Fast forward. So dito tayo sa interior na naman. So lagyan natin ng mga furniture, sofa. Saan yung mga area natin. So dito sa middle, so dito yung living area. Diyan sa sa baba, makikita natin may mga tables complete na yan. So pinas forward ko lang, diyan yung veranda kasi sim lang naman sila eh. Sim lang sila ng paggawa. Ito kasi yung sa Miranda, sa labas na yun ng bahay. Pero siya yung naka-room siya pero naka-glass, no? Pwede i-open yung glass, pwede na siya i-close. So dito sa living area, sa loob talaga ito ng bahay. Wall talagang pagitan, safe talaga siya. Lagyan natin ng mga single na mga upuan dyan. Para madali na siya i-move. So ito, fast forward na. So marami na. Let's go tayo. Okay, lalagyan natin ng hagdanan, paakyat. Unahin natin, baka makalimutan natin yung hagdanan. Lagyan natin hagdanan. Paakyat yan, paakyat. Line, lagyan natin yung line. Saan tayo dadaan? Okay, 3 box na yung natapos natin na. Sa veranda, sa living area, sa ganun pa. So dito, ikaka-paste lang natin yung mga nagawa nating upuan, no? Lagay natin sa third natin na room. So dito sa third room, ito yung office. Siyempre, engineer tayo, so mas maganda kung mayroon tayong sariling office sa bahay. Diyan natin lagay yung mga importanteng pages na right sa personal natin na room, so mas maganda kung may office talaga. So, lagyan lang natin ng mga furniture, mga sofa. So, if ever may bisita tayo, so may magagamit na. So, sila pwede tumambay for private talks. So, yan, lagyan natin ng table. Lagyan natin ng upuan. Yan. So, tapos na sa office, so dito tayo sa kitchen. Dito sa side, kitchen to. Ayan, may mga tables. Ayan, lagyan natin ng another box na naman. Dito yung kitchen. Lagyan natin ng line dyan for dyan natin lagay yung ref, freezer, oven natin dyan, sink, dyan lang itong burner. Ito, gawa tayo ng table. So, ganyan. Mano-mano tayo kasi madali mano-mano. So, naghanap ako doon sa F2 kung saan siya shortcut yun sa F2 kung saan siya naka-imbak yung mga furniture. Wala doon yun. Sabi ko naman tayo. Ayan, tapos na yung table. Kasi kasihan natin. Ayan, lagyan natin ng guide. So, ito yung pantry. Saan natin i-imbak yung mga pagkain. Okay. Lagyan natin dyan para hindi tayo magutom. Okay. Bagay lang natin yung like yan yung line na yan. Yan yung cabinet. Yan yung mga furniture, cabinets dyan. Nalagay yung ibang mga gamit sa bahay.
Fast forward again guys, no? Rotate lang natin yung mga object. At natapos. If may nagawa na kayong upuan or may na ilabas din furniture dyan galing sa CapCut, so share ko na ito, so copy-paste ka na lang para hindi sayang yung oras paggawa ka ulit ng alam pa paste lang, copy-paste lang. So balik tayo sa kitchen. Continue sa paggawa ng cabinet. So, yan yung ginagawa natin. Yan yung comfort room or CR na isang room dun sa kabila. So, ino natin yung CR para may guide tayo bago tayo mag-proceed sa mga. Yan na. Sorry, hindi pala siya sa CR. So, ano pala yan dyan? Yung wash area. So dito sa F2, ito yun, no? Ito ko pinakita kanina. Ito ko pa, ngayon ko pa pinakita. Yan lang. Shortcut yan, F2. Sorry, Control 2. So dyan naka-imbak yung mga ganyan na burner, furniture, ito pa, tank. Ito yung marami doon. So dyan siya. Natin, kukuha natin, so copy natin siya, tapos scale natin para ano yung desired na size na gusto natin, malaki or maliit. So, yan, yung ginagawa natin, yan yung wash area, saan tayo maglalaba, para siyang siya. Tapos dun sa kabila, pang dirty kitchen na yun, dito na tayo. So yan yung sink. Lagyan na natin ng palatandaan. So yan yung wash. At saka dito sa center, dito yung dry. So ayan. Okay, kinapi-paste ko lang yan. Dito sa nagawa ko na. Yung ginagawa ko, yan yung nilalagay yung mga damit na isasampay. So next, gawa tayo ng mga door. So lagyan na natin siya ng door para ma-identify talaga natin yung room talaga siya. Yan lang, flip lang, rotate lang. I-mirror mo lang kung ano yung gusto mo desired na pumahan. Lagyan natin lahat. Okay. Yan. So, trim natin yung mga excess na line. Malinis siyang tingnan. Ito, yan yung main entrance natin. Lagyan natin sa door. Double door. Yan. So, linisin natin. Lagyan natin. Mirror lang natin yan. Linisin lang. Okay. So, yun na. Copy lang natin yung mga car. Ayan. Lagyan natin siya sa carport. Lagyan natin. Copy lang natin yung mga nagawa natin. Yan. So, pag natapos ka na, so
yung mga door tsaka yung wall mo. So i-hatch na natin yan. Hatch natin para ma-identify natin yung wall natin sa mga lines kasi maraming lines dyan. And yan, no, syempre yung wall makakat kasi yun kasi may mga window, kaya lagi i-hatch natin siya para ma-identify natin saan lang talaga nakalagay yung mga window. Yan, ginamitin ko siya ng sun, ganda. Doon sa sulit yung sa mga door kasi lang yun made of wood lang. Cut natin yung mga sobrang linya, linis-linisin lang. Saan kasi may nakakalimutan, so balikan lang. Linis. Hindi ko na to ito siya talaga sunod-sunod. Tinitingnan ko lang kung saan yung gusto kong lagyan. So yan, kanina doon ako sa likuran ng bahay, kasi imagine niya yung likuran ng bahay. So ngayon, andito na naman ako sa harap. So nilalagyan ko siya ng level, no? So dito, ma-identify natin kung anong area mo to dito. Dyan. So sa front, foyer, dun sa entrance, veranda, living area, maid's room, pantry, yan, lagyan natin kitchen, dining area. So yan, yun yung purpose para ma-identify kung plan natin, kung ipapagawa natin. So may basehan tayo kung anong area to. Hindi na natutag naon kung saan yun ang mga area. So yan, lagyan natin alan, ito living area. Dito yung kitchen, dining, sa kitchen, dining area. Ito yung kitchen. Punta naman tayo sa labas. So lagyan natin ng dimensions. So para ma-identify natin kung gaano ba talaga kalaki yung bahay. Ito yung sukat ng bahay sa lupa. Siyempre, from wall to last line sa ating lot area. So lagyan natin ng distance yan, 2 meter. 2 meters yan from line sa ating lot area din sa wall ng ating bahay. Every rooms, distance ng every rooms, lagay natin down natin siya ng dimensions, indicate yan lahat. So sa plan kaano lang talaga kalaki yung entrance, yung foyer. Lapit na siyang tapos, guys. Tapos na yan yung mga halaman sa labas. So ma-identify talaga natin yung area na may halaman yan. So lupa lang talaga yan dyan. First floor. So sa first floor lang natin, no? Then nandun yung living veranda, living area, office natin, maid's room, nandun yung service area tsaka pantry, so kitchen. So yan yung sa loob first floor, ground floor natin. Lagyan natin ng mga windows, no? Para ma-identify natin, lagyan natin ng mga names. Yan, mga sign, ilang windows yung sa bahay, ilang door. Okay guys, lapit lang natin, nilagyan natin mga sign ng
Na siya. And down. Okay guys, no? Tapos na tayo. Lagyan na natin ng level lahat, dimensions. So, yan na. Viewing tayo, pataas, no? Pa-zoom out. So, yan, tapos na. Okay, thank you. Goodbye, everyone.